Hindi naman ibig sabihin na kung investor na ng Jollibee, big time na agad. Ganito, may mga comments, Pinoy joke, na hindi ko alam kung matutuwa or ano ba talaga ang ibig sabihin. Nox, investor na ng Jollibee, big time na siya. Ako po ay nagsimula na mag-invest sa Jollibee sa halagang 1,000 pesos. Paano? 1,000 pesos through mutual fund dahil yan po yung pinaka-basic na paraan upang tayo ay magkaroon ng shares sa Jollibee. Hindi pa po talaga ganon ka big time. Siguro darating din tayo doon. Kaya ngayon, chill lang muna. Ito yung aking kwentong investor. Dahil this video, paano kumita kay Jollibee, ito yung kauna-unahang video na ginawa ko na nag-feature ako ng isang blue chip company. And dahil nga this video ay view na, mayroon ng 500,000 plus views, kaya marapat lamang na ibahagi ko din sa inyo kung bakit ito yung napili ko na kumpanya, ano nga ba ang dahilan, at paano nga ba ako nagsimula na maging investor ng Jollibee. Tubong probinsya. Probinsya ba? Taga-probinsya po talaga ako. Ako po ay taga North Mapang, Rizal, Zamboanga del Norte. After high school, saka ako lumipat, nag-college dito sa Maynila dahil dito na nakipagsapalaran, naghanap ng pangkabuhayan showcase ang aking mga magulang. Noong nasa probinsya pa lang kami, na-instill na sa alimpatakan, sa aking mindset, sa aking utak, na kami po ay kapos. At hindi po kami yung mga tipo na mga bata noon na talagang palaging pumapasok sa mga establishment. So hindi namin alam kung paano pumasok sa mga mall, sa mga establishment. Hindi kami nakatikim na pumasok or kumain sa isang restaurant, lalo na kapag ang isang restaurant or establishment may aircon, nako, sigurado na mahal yun. Yan po yung na-instill sa akin nung ako'y bata pa. Kasi ganito palagi ang sinasabi nung mama or nung papa ko, bawal tayo dyan, wala tayong pera para pumasok dyan. Pero, ito naman, hindi yun ang naging dahilan upang ako'y magkaroon ng malungkot na kabataan. Aba, napakasaya kaya noong childhood days ko. Diba? Yung mga batang 90s noon na talagang napakasimple na ng buhay at talaga namang sobrang punong-puno ng mga masasayang memories ang childhood days ko. Ngayon, balikan natin kung paano nga ba nagkaroon ako ng interest at naumpisahan yung pagiging investor ng Jollibee. Noong nandito na kami sa Maynila, college days yan, kami po ay nakatira sa bangketa, yung maliit na pwesto sa palengke. Tapos, syempre, ang aming kabuhayan noon ay pagtitinda lang ng lighter, baraha, sa kalsada. So, akala ko, noong kami ay nasa probinsya, pagka Maynila, maganda, mabango, di ba? Tapos, pagdating ko dito, bakit ito yung bumungad sa akin? Mabaho, madaming tao, kasi nga, meron naman kasing lugar sa Maynila na talagang, yun yung description. But, meron ding lugar sa Maynila na, syempre, pang-altas sa syudad. So, doon ako napunta sa isa. Ngayon, sabi ko, ano ba to? Unsa mani? Kaya, na-shock ako. At, syempre, dito sa Maynila, maraming mga establishments at isa na doon ang Jollibee. Dahil nga, palagi naman na, dadala ko yun habang ako ay lumalaki na talagang hindi kami pwedeng pumasok o hindi namin afford pumasok sa mga establishments kasi nga wala kaming pera. Tapos, pobre ba? Mangilan-ngilan yung mga branches ng Jollibee sa Novaliches noon na nadadaanan lang namin. Tapos, ako ay nahihiyang pumasok. Dalawang rason yan. Siyempre, una na dyan, wala kang pera. Pangalawa, yagit. Diba? Kung parang gusgusin, baka papaalisin lang ng guard. Tapos, isa pa, kung papasok, ano yung o-orderin, paano magsabi ng order. Diba?
So may order din, may puso, wala araba. At syempre, dahil nga ako'y nag-aaral noon, na-adapt na, tinanggap na ng aking sistema na kailangan ko na talagang magtagalog at natuturuan na ng mga kaklase ko. Dahil meron akong kaklase sa college na part-time service crew sa Jollibee. Kaya naman, paminsan-minsan, kapag siya, meron siyang mga freebies or sasabihin niya sa amin, o tara, punta ka dun sa store, di ba? So, nakapasok na ako sa Jollibee at marunong na akong mag-order. Na-overcome ko din yung shyness ko sa pagpasok sa Jollibee. So, graduate naman ako na ilang beses na rin ako nakapasok sa Jollibee. At syempre, paminsan-minsan, yung buong pamilya, kapag nakaipon, syempre kakain ng Chicken Joy. Hanggang sa natuto ako ng personal finance, financial education, at naituro nga about sa mutual fund. Dito, naliwanagan ako na tayo palang mga masa ay maaari na maging kapartner nga ng mga kumpanyang tinatangkilik natin yung mga produkto or mga serbisyo nila. Hindi lang tayo magiging spender, but at the same time, we can be an investor. Kaya nga, natutuwa na rin ako kahit papaano every time I receive dividend income. Not that big ha, again, not that big, but yun yung, kumbaga, evidence ba, na kung dati-dati nahihiya akong pumasok, di ba? Dahil nga, walang pera, pambili ng Chicken Joy, or nung fries, or whatever products nila noon. Kumbaga, nung mga nakaranas na ako at naintindihan ko kung paano nga ba talaga, then, I just smile and realize na, grabe no, hindi ko lubos akalain na, dati-dati, sko, di ba, parang nalayo ka na kapag natingnan na ako ng guard. Pero, yun nga, magsishift lang tayo from being a spender to an investor doon sa mga kumpanya na tinatangkilik natin. Palagi kasing maling akala ng karamihan na kapag tayo ay mag-invest, sample sa mga Jollibee, kailangan milyones or pangmayaman lang yan. Pero alam nyo, na-realize ko, 9 years ago, nung ako'y natuto about personal finance, financial education, lahat na mga basic about investing, sabi ko nga sa video na ito na maaari tayong makapag-invest sa Jollibee in 3 ways. But dito, gusto ko lang i-highlight yung pinaka-basic na paraan, which is through mutual fund. Dahil sa mga mutual fund, tayo ay makikisakay lamang, diba? Ibig sabihin, hindi tayo yung driver ay ang tawag fund manager. Sa mutual fund, dahil ito yung pinaka-basic, kumbaga pangmasa na sasakyan, kaya pangmasa din yung initial requirement, which is 1,000 pesos. Now, ang question, doon ba sa 1,000 pesos na initial natin sa mutual fund na may laman na Jollibee company lang ba talaga ang kumpanyang laman noon? Of course, hindi. Diba? Dahil yung portfolio na ginawa noong fund manager, marami yon. Top 10 equity holdings na mga kumpanya, ipapakita naman yon sa publiko. Paminsan-minsan, nandun si Jollibee, hindi palagi na nandun ang isang kumpanya. Kasi nga, call or base sa pag-aaral ng fund manager, kung ang isang kumpanya medyo hindi na siya makakabuti doon sa return noong kanyang portfolio, so syempre, tatanggalin niya yon. So hindi naman ibig sabihin na, uy, dapat si Jollibee lang palagi. Pag sa mutual fund, hindi palagi na ganon. Mag-iiba yung pananaw mo sa mga kumpanya na meron kang shares compare doon sa parang tagabantay ka lang, hindi mo alam kung anong nangyayari. Ah, grabe naman tong kumpanyang ito. Dumadami. Meron dito, meron doon, di ba? Para silang mga kabuti na nagsusulputan na lang lahat. Pero, kung ikaw, nag-participate ka, ibig sabihin, nakapag-invest ka, then, iba yung mindset eh. Grabe yun, itong Jollibee ngayon, kinain niya yung ganitong kumpanya. Binili niya pala ito. Grabe, nag-open siya ng another branch dito. Uy, bumaba. Uy, tumaas. Ganon. Kasi, involved ka na eh. Now, ang tanong, sa Jollibee branch ka ba pupunta kung halimbawa gusto mo na rin na maging Jollibee investor? Of course, hindi. Diba? Kasi nga, kung mutual fund yung paraan para ikaw ay gusto din magiging Jollibee investor,
1,000 pesos. Pupunta ka ba dun sa store para mag-inquire sa staff, excuse me miss, parang pwede pong pa-invest ng 1,000 pesos sa Jollibee? Baka hindi shares ang mabili, baka Chicken Joy. Saan nga ba pupunta pag nais mo na maging investor sa Jollibee through mutual fund? Of course, sa isang mutual fund company. Dahil nga, pag sinasabing mutual fund, nakikibakas lang tayo. Paano pala yan kung halimbawa nag-invest na sa Jollibee? Ang kitaan yan, pupunta sa store para kolektahin? Of course, hindi rin. Kumbaga, how you earn sa isang mutual fund investment is through capital appreciation or dividend. Kasi ganito yan, ang prices po ng Jollibee and other companies na nakalista sa Philippine Stock Exchange, pabago-bago, pataas, pababa, nag-fluctuate po yan. Hindi naman po ibig sabihin na nag-invest ka ng 1,000 pesos ngayon, bukas magiging 2,000, 3,000. Over time, kaya nga, pagka ikaw ay nag-mutual fund investing, ito ha, mutual fund lang, hindi yung direct stock. If you are into mutual fund investing and that mutual fund portfolio includes Jollibee, then that portfolio, the value, nag-appreciate over time. Again, dadaranas din po yan ng pagkalugi. But if you understand the concept of a mutual fund investing, then you know what to do if the price goes down. Especially if you are a long-term investor. One time lang bang gagawin yan? Isang beses mo lang ba ginawa na 1,000 pesos lang ang nilagay mo sa Jollibee? Sa mutual fund, again, dahil nga portfolio siya, hindi ilang po, isang beses ko siyang ginawa. Dahil kung isang beses lang siya ginawa, yung 1,000 pesos mo, magkano or ilang shares lang ang nabili noon. Dahil when we invest in mutual fund, our money will be converted into shares. Now, if isang beses mo lang ginawa yung pag-i-invest ng 1,000 piso para lang masabi na investor na rin ng Jollibee, tingnan mo, ilang shares ba ang na-own mo? Ito ang kailangan mong tandaan in terms of mutual fund investing. Padamihan ng shares. Kasi iisa lang naman po ang magiging price ng bawat investors. Nagkakatalo-talo lang kung ilang shares ang meron ka, ilang shares ang meron siya. Kung halimbawa, mas madaming shares si investor A, syempre, dahil consistent siyang bumibili, mas malaki yung value or mas malaki yung kanyang kikitain. Dahil nga, marami siyang shares. Compare naman sa investor B na kung halimbawa, kapag bilog lang ang buwan siya bumibili, then huwag mag-expect na malaki din yung earnings. So I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din, kung napanood man nila yung first video ko, paano kumita kay Jollibee, then i-share mo din sa kanila itong video na ito para at least yung mga ilan sa mga tanong nila masagot din through this video. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan through live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 PM Philippine time po yan. Or magpunta sa office for the actual orientation. Or panoorin ang replay or recorded para at least maintindihan mo ng mabuti yung buong process of proper way of investing.